may bagong hula para kay VP Sara Duterte. Kaya kung VP Sara supporters ka, sigurado po matutuwa kayo dito. Pakinggan po natin yung hula para kay VP Sara Duterte. Bagong-bago lang po ito. Pakinggan po natin mga idol. Ito yung nagsasabi ng nagsasalarawan kay VP Sara. Isang maswerteng babae na may sign of the bird or eagle, yung may kapayapaan, may peace of mind, may magandang kalagayan na kayang pangalagaan ang peace of mind or kapaligiran na ihahalal or gusto ng mga taong bayan. Ayan na siya. Ayan ha. Kayo nang balang magbubo sapagkat ako'y binabasi ko lamang ito sa lumalabas sa mga tarot card. Isang babae, may sign, may nakadapong ibon. So, ibig sabihin yan, may involved na sign of bird or yung tawag natin na may peace of mind. Magkakaroon isang babae ang magkakaroon ng peace of mind after all na may kakayahan mag-manage ng kapaligiran. Kung kanya tinatawag natin ng siguro ito yung next susunod na president. Okay, sabihan ko na kayo na parang ito yung nagsasabi ng nagsasalarawan kay VP Sara. Nag-offer sa kanyang kalumbayan sa dating buhay. Yan, yung lalaki niya, babalik sa dating buhay. O sa dating namumuhay. Kumbaga, Babalik sa dating buhay. Sino kaya? Ubus na. Sabi dito, hawak ng mamamayang Pilipino ang pag-asa. Kaya umaasa sila at sila ang pag-asa para maisalba ang kagandahan at ng kinabukasan ng Pilipinas. No? Dahil galit na sila, sabi dito, mauubusan, mababawasan lang pero hindi mauubusan. Pero ang pasensya ng taong bayan ay is silakbo na, tawag doon yung magkakaroon na ng aksyon. Tama. No? Kumakapit sa pag-asa ang taong bayan. Tama. Kaya galit na sila, gusto na nila ngayon magkaroon ng aksyon. Yeah. Magkaroon ng aksyon kasi nalalagasan na. Ngunit ang mga future ang nakasalalay, mga anak, mga ano, kaya tinatanong natin kung galing na ba ang mamamayan. Sabi, yes, kasi ang hawak nilang pag-asa ay parang nauubos na o nawawalan na sila ng Tama pag-asa. yun, tama. Yun yung pinaka-point doon. Kaya meron ng galit sila. Kasi yung pag-asa ang kanilang hinahangad. Ay picture ng taong bayan sa kasulukuyang admin ngayon. So, tingnan natin. Wala nang pag-asa. Ano? Parang isang pagpupulong o binyag o tinatawag natin ng aramdaman ngayon ng taong bayan. So, tingnan natin. Kabiguan. Yan. So, Tama. kabiguan ang nararamdaman ng taong bayan ngayon. Tama. Sobrang kabiguan, big heart, Bigong-bigo. triple heart. Yan, tinatawag natin, ano? O yan, no? Ito yon. Ibig sabihin, mas alamin at pag-aralan ng mga taong bayan talaga kung sino yung iboboto nyo at iuupo nyo para magbago at makaahon ng Pilipinas. Bagong Pilipinas. So, ito lang po. Kinalulungkot ko yung mangyayari. Naway, wag na tayong sinasabi nilang budol-budol. Ay, ginamit ko lang yung salitang budol kasi naririnig naman natin yan. No? Or maloko, tinatawag, ano? Pero sinasabi natin kung magloloko pa ba tayo, malilip tayo. Hard work, ano? Sobrang tindi talaga. Kasi ito, 50-50 na yung Pilipinas natin. Tama. O di ba mga idol? Lahat ng halos naghuhula tungkol kay VP Sara Duterte ay may pag-asa po talaga mga idol na magiging pangulo siya mga idol. Hindi mo natin alam kung sa ngayon ba o sa 2028, basta ang hula mga idol, lahat na naghula na napapanood ko ay magiging pangulo si VP Sara Duterte. Yan po mga idol, maging pangulo siya sa lahat ng hula na napapanood po natin. O di ba mga idol? Wala ng pag-asa yung mga tao, nauubusan na ng pag-asa sa pangyayari ngayon mga idol. Dahil magtataasan po yung mga bilihin mga idol. Yung mga araw-araw na nabibili, nagmamahala naman po mga idol. Naririnig ko sa balita kanina.
na magtataasan na naman yung mga bilihin mga idol dahil nagtataas na raw yung mga materialis. Wala na nga talagang pag-asa mga idol sa panahon ngayon. Ang nakikita natin, puro na lang investigasyon, imbis na yung pagmahal ng mga bilihin ang unahin nila, kung ano-ano po yung inuuna nila. Dapat unahin nila yung kapakanan talaga ng kabuuan ng taong bayan. Lalong-lalo na po yung mga matataas na presyo ngayon, matataas ang bilihin. Yan dapat ang pinagtutuunan talaga nila ng pansin. Pero iba yung pinagtutuunan po nila ng pansin mga idol. At sinasayangan lang nila ng oras. Gaya ng pagpapatawag ng mga vlogger. Imbis na ayusin yung mga bilihin o gumawa sila ng paraan para paano bumaba yung bilihin, kung ano-ano po yung investigasyon ang ginagawa nila mga idol. O paano na lang yung taong bayan o karamihan ng taong bayan na sana umaasa na bumaba man lang yung mga bilihin. Kaya nawala ng pag-asa. Kaya ang pag-asa po natin mga idol na sana maging Pangulo si VP Sara Duterte sa 2028, sana manalo siya mga idol. Kaya full support po tayo mga idol para matupad yung pangarap natin na makaupo si VP Sara Duterte at magkakaroon po tayo ulit ng pag-asa sa buhay natin na yung mga bilihin bababa, tapos walang gulo, hindi yung puro na lang yung mga ginagawa ng iba na imbestiga, ang dami na naghihirap ngayon, nagtataasan ng presyo, ano pa inuuna nila mga idol. Kaya karamihan talaga ng taong bayan ngayon wala na ng pag-asa. Nakikita naman po natin sa balita na hindi magandang panahon ngayon, wala na lang naririnig natin sa balita. Kaya pero magkakaroon pa rin tayo ng pag-asa mga idol. At sa yung sinasabi ng hula na may isang lalaki na babalik sa dati niyang buhay, iwan lang po natin mga idol kung sino yung tinutukoy niya mga idol. Pero sa isip ko, mayroon siyang tinutukoy mga idol. Mayroon mga idol na babalik sa dating buhay, may isang lalaki na babalik sa dati niyang buhay. Alam na po natin siguro mga idol kung sino yun. Yan mga idol, sana ipagdasalan po natin mga idol na yung mga hula na napapanood natin o napapakinggan natin tungkol kay VP Sara Duterte na magiging Pangulo o mamumuno sa bansa, sana matupad yun mga idol. Kaya support lang po tayo mga idol hanggang sa 2028 kung tatakbo siya pagka Pangulo mga idol. Pero sinasabi naman ni VP Sara na may posibilidad talaga na tatakbo siya bilang Pangulo. Kaya support na lang po tayo mga idol. Kaya huwag tayo magpawala ng pag-asa. May darating pa na mamumuno sa ating bansa na mas magaling o magaling para sa taong bayan. So yun lang mga idol, ingat po kayo. Huwag sana kalimutan mag-subscribe mga idol. Solid po tayo mga idol at paki-like na rin ng video.